May kasabihang, what you sow is what you reap. Ibinalik ngayon ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa kanyang pamilya ang ibinigay niyang pag-aaruga at pagpapahalaga sa mga grupo sa gitna ng mga political harassment sa kanilang pamilya. Pati na rin ang tila banta sa seguridad ni Vice President Sara Duterte. It is incumbent for us, obligasyon namin. Hindi namin pwede mabayaran ang pag-secure ng mga Duterte sa amir namin, ng aming founding leader, Professor Normiswari na nandito sa Davao. Malaki ang utang na loob namin sa kanilang pamilya. So, hindi kami pwede magpabaya kung kailangan nila kami, nandito kami, physically, kasama na mga prayers namin na sana sa panawagan niya, pamilya niya, mother, mga anak, nandito ang MNLF. Ipatawag lang kami ni Vice President and we are ready. The MNLF is always ready for this one. Anytime. Ito ang nilinaw ng pinuno ng Moro National Liberation Front sa Davao na si Rolando Abdul Aziz Monk Olamit sa gitna ng posibleng banta sa buhay ni Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos tanggalan ng 75 security detail ang Vice Presidente kamakailan at ilan pang insidente tinawag niyang political harassment. Dahil dito, iprinisenta ng nasa 11 tribo ng Davao City ang kanilang mga sarili para sa pagbigay ng seguridad kay Vice President Duterte. Ito, napagkaisahan namin na kaming mga 11 deputy mayors of Davao City na magkaroon kami ng mga volunteers. Ito walang bayad. Ito taos-puso po namin inuboluntaryo aming sarili at aming mga tribo na ipaglaban at protektahan ang mga Duterte family. Dahil nung una pa lang, sino bang nagbigay sa amin ng importansya kundi sa panahon ng mga Duterte. Ngayon, oras na po namin na ipakita ang pagkakaisa namin dahil sa pagmamahal nila sa amin, ibabalik din namin ang pagmamahal namin sa kanila. Ang dalawang grupo ay ilan lamang sa mga nakatanggap ng pagkalinga, pagmamahal at pag-aaruga mula kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, patunay lang ito sa prinsipyo na kung ano ang iyong tinanim ay siyang aanihin. Alam mo yung prinsipyo, yung what you sow, you reap. Ay nakikita natin dito kung anong itinanim ay siyang aanihin. Yung 11 yun, ng deputy mayors, binigyan sila ng importansya ng dating Mayor Duterte para maging kasama sila sa pamamahala niya. Ginawa niya mga deputy mayor, katulong niya sa pamamahala sa Davao. Talagang inalagaan niya yung mga tribong yun. Para din itong sa MNLF, talagang mga kaibigan niya ni Presidente Duterte at saka katulong, personal niya nga kaibigan si Normiswari na naging kliyente natin at kaibigan din natin. Kaya hindi na ako nagtataka sa mga ginagawa ng mga taong ito na voluntaryong nag-aalok ng pangalagaan ng seguridad ng pamilyang BP Inday sapagkat talagang sila ay humahanga sa integridad, sa kompetensya, sa caring nitong si BP Inday Sara at ng pamilyang Duterte. Matatandaan na noong Disyembre taong 2019 ay personal na inappoint ni dating Pangulong Duterte ang founding leader ng MNLF na si Professor Normiswari bilang Special Economy Envoy to Organization of Islamic Cooperation. Pero sa panahon ni Marcos Jr., hinatulang guilty sa graft ang pinuno ng MNLF nitong taong 2024, buwan ng Mayo. Samantala, umapila naman si Professor Normiswari nitong buwan ng Hunyo at sinabi ng kanyang abogado na walang basehan ang kanyang umano'y paglabag.